Pangatlong beses na to, bulong ni Paulina sa sarili, ang mga salita ay kasing pait ng alak na lumalagok sa lalamunan niya ilang sandali lang ang nakalipas. Pangatlong beses na siyang tinatapos ng boyfriend niya, dahil lang tumanggi siyang ibigay ang isang bagay na para sa kanya ay sagrado. Pero bakit ngayon, bakit parang mas matindi ang kirot? Baka dahil sa paraan ng pagkakasabi. O baka dahil sa harap pa mismo ng mga mayayabang na barkada ni Mark? Shit! Nakakahiya. Umalingaw pa rin sa tenga niya ang tawa ng mga kaibigan ni Mark kanina sa isang maingay na resto bar sa Katipunan. Parang mga demonyong nagbubulungan, tinutusok ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ano ba naman yan, bro? Ang tagal nyo na, hindi pa rin ba nagbibigay, tawa ni Carlo, isa sa mga tropa ni Mark na mukhang hindi naliligo. Conservative daw kasi, pre, sagot ni Mark, may halong pang-insulto sa tono, sabay kindat sa mga kaibigan niya na parang inside joke nilang lahat ang pagkatao ni Paulina. Alam mo na, old school. Akala mo na sa panahon pa ni Maria Clara. Halos mabilaukan si Paulina sa sarili niyang laway. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isampal sa mukha ni Mark ang hawak niyang baso ng iced tea, pero nanigas siya sa kinaupuan niya. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya, ang pamumula na alam niyang kitang-kita ng lahat. Hiya! Yun ang unang pumasok sa isip niya. Isang salitang Pilipinong kayang lumamon sa iyo ng buo. Look, pao, sabi ni Mark, biglang nag-iba ang tono, naging seryoso kunwari pero alam ni Paulina na palabas lang iyon para sa mga kaibigan niya. I respect you naman and your beliefs. Pero hindi ko na kaya, okay? I'm gay guy. I have needs. And kung hindi mo kayang ibigay yun. Huminto siya, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga na parang siya pa ang agrabyado. Maybe we're just not compatible. Maybe we should just stop. Stop. Ganun lang kadali. Parang gripo na pwedeng isara kapag ayaw mo na. Hindi na siya nakasagot. Tumayo na lang siya, nanginginig ang mga tuhod, at mabilis na kinuha ang shoulder bag niya. Naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa likod niya habang papalabas siya ng bar. Walang humabol. Walang pumigil. Si Mark? Ayon, nakikipagtawanan na ulit sa mga barkada niya, na parang walang nangyari, na parang hindi niya winasak ang puso ng babaeng kasama niya ilang minuto lang ang nakalipas. Paglabas niya, doon bumuhos ang lahat. Hindi lang ang malakas na ulan na biglang nagpasya na makisabay sa drama ng buhay niya, kundi pati na rin ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tangina naman, Mark. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya sa isip habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, walang pakialam kung mabasa siya ng ulan o matalsikan ng putik mula sa mga dumadaang sasakyan. Basang-basa na ang suot niyang bestida, ang paborito niyang floral dress na sinuot niya dahil akala niya ay special date ito. Special date pala ng pag-iwan sa'yo, gaga. Bakit ba kasi ganito? Kasalanan ba niyang pinalaki siya ng mga magulang niya na may respeto sa sarili? Na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pisikal na aspeto. Na ang intimacy ay dapat pinag-iisipan, pinaghahandaan, at ibinibigay sa tamang tao, sa tamang panahon. Sa panahon ngayon, kasalanan na bang maging disente? Arf! Napasigaw siya sa frustration, sabay sipa sa isang basurahan sa gilid na tumalsik ang laman. Buti na lang walang masyadong tao sa kalye, kundi baka napagkamalan na siyang baliw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ayaw niyang umuwi sa boarding house niya na ganito ang itsura niya, basang sisiw, mugto ang mata, at durog ang puso. Ayaw niyang makita siya ng landlady niyang chismosa, o ng mga boardmates niyang siguradong magtatanong kung anong nangyari. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, hinahayaan ang ulan na hugasan ang mga luha niya, hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na medyo hindi niya pamilyar. Isang maliit na bar na may dim lights at hindi kasing ingay ng pinanggalingan niya. The Hidden Nook ang nakasulat sa maliit na singboard. Parang tinatawag siya ng lugar. Isang taguan. Isang kanlungan. Pumasok siya, tumutulo pa ang tubig mula sa buhok at damit niya. Agad siyang naupo sa pinakasulok na booth, malayo sa konting tao na nandoon. Lumapit ang isang waiter. Miss, okay ka lang? Gusto mo ng tuwalya, magalang na tanong nito. Umiling lang siya. Tequila, sabi niya, ang boses ay garalgal. Straight up. Isang bote. Nanlaki ang mata ng waiter pero hindi na nagtanong pa.
Maya-maya lang, dala na nito ang order niya, kasama ang isang shot glass. Hindi siya pala inom. In fact, bihira siyang uminom. Pero ngayon, kailangan niya. Kailangan niyang magpakamanhid. Kailangan niyang kalimutan ang sakit, ang hiya, ang lahat. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglago. Ramdam niya ang init na gumagapang sa lalamunan niya pababa sa sikmura niya. Bawat shot, parang may kirot na nababawasan, pero kasabay nito, parang may kung anong pait ang nadadagdag. Pait ng katotohanan na mag-isa na naman siya. Pait ng pagiging sawi. Hindi niya namalayan ang oras. Hindi niya namalayan kung ilang shot na ang nainom niya. Ang alam lang niya, medyo umiikot na ang paningin niya at gumaan na ang pakiramdam niya, isang mapanganib na gaan. Naramdaman niyang may umupo sa tapat niya. Hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil sa dim light at sa kalasingan niya, pero napansin niyang lalaki ito. Tahimik lang itong nakaupo doon, hindi nagsasalita. Anong kailangan mo? Tanong ni Paulina, medyo pasuray-suray na ang dila. Nakita kitang mag-isa, sabi ng lalaki. Mahinahon ang boses nito, malalim pero hindi nakakatakot. Mukhang malungkot ka. Napatawa si Paulina ng mapakla. Obvious ba? Iniwan ako ng gagong boyfriend ko for the third time. Dahil lang hindi ako bumigay. Can you believe that? Sa panahon na yon, kasalanan pa bang maging virgin? Nailabas niya ang sama ng loob niya sa isang estranghero. Wala na siyang pakialam. Hindi ito tumawa. Hindi rin ito nanghusga. Tumango lang ito na parang naiintindihan siya. Gusto mo ng kasama? Tanong nito, simple lang. Walang mali siya, o baka lasing lang talaga si Paulina para makita yon. Nagkibit balikat siya. Even not. Total, wala namang may gusto sakin dahil sa principles ko. Hindi nagsalita ang lalaki. Maya-maya, inabutan siya nito ng panyo. Doon niya lang napansin na tumutulo na naman pala ang luha niya, humahalo sa natitirang tekila sa baso niya. Kinuha niya ang panyo. Amoy malinis. Amoy mamahalin pero hindi masakit sa ilong. Nagpatuloy siya sa pag-inom pero this time, may kaharap na siya. Hindi ito nagsasalita masyado, pero ramdam niya ang presensya nito. May kung anong kapanatagan siyang naramdaman kahit hindi niya ito kilala. Maybe it was the alcohol, maybe it was the shared silence, maybe it was the way his eyes seemed to understand her pain without needing words. Hindi niya alam kung paano, pero maya-maya lang nag-aalok na itong ihatid siya. Lasing na siya para tumanggi o para mag-isip kung tama ba yon. Ang alam lang niya, pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang mag-isa. Sumama siya. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo na sa isip niya, parang isang panaginip na pinagtagpi-tagpi ng alak, lungkot, at isang desperadong pangangailangan ng koneksyon. Naalala niya ang braso nitong nakaalalay sa kanya habang naglalakad sila palabas ng bar, ang loob ng isang sasakyang hindi pamilyar, ang pag-akyat nila sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Naalala niya ang lambot ng kama, ang init ng yakap nito, ang mga halik na hindi mapusok kundi malambing. Gentle. Parang isang pampatulog sa isang batang pagod ng umiyak. It wasn't about lust, or maybe it was, pero natabunan iyon ng kakaibang comfort na naramdaman niya. Sa mga sandaling yon, nakalimutan niya si Mark. Nakalimutan niya ang sakit. Nakalimutan niya ang mundo. She felt safe. Ironically safe in the arms of a stranger. Ang huli niyang naalala ay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng antok. Mga matang nangungusap ng ano nga ba? Pag-unawa? Awa? O baka naman simpleng pagnanasa lang din na natakpan ng lambing dahil sa kalasingan niya? Hindi niya matiyak. Ang tanging sigurado siya, sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng titig na iyon, naramdaman niyang hindi siya hinuhusgahan. Naramdaman niyang nakita siya. Hindi bilang isang babaeng hindi nagbibigay, kundi bilang isang taong nasasaktan lang. Sinag ng araw ang gumising kay Paulina. Masakit. Tumatago sa manipis na kortina ng bintanang hindi niya kilala. Napapikit siya ulit, kasabay ng paghampas ng matinding hangover sa sentido niya. Of tequila. Never again. Dahan-dahan siyang bumangon, napahawak sa kumakalam niyang ulo. Nasaan siya? Malinaw na hindi ito ang kwarto niya sa boarding house. Ang kama ay mas malaki, mas malambot.
Ang kumot ay mas makapal at amoy-amoy siya. Amoy ng lalaking kasama niya kagabi. Napamulat siya ng tuluyan. Ang lalaki. Agad niyang inilibot ang paningin sa paligid. Isang simpleng kwarto pero malinis at maayos. May isang maliit na aparador sa gilid, isang mesa na may ilang libro, at isang bintanang nakatanaw sa hindi niya alam kung saan. Pero ang pinakamahalaga, wala na ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag, pero kasabay noon ay may kung anong kirot na naman siyang naramdaman. Iniwan. Again. Pero iba ngayon. Hindi ito tulad ng pag-iwan ni Mark. Ito ay expected. Pero bakit parang may kulang pa rin? Napatingin siya sa sarili niya. Nakadamit pa rin siya, pero hindi na ang basang bestida niya kagabi. Nakasuot siya ng isang malaking t-shirt na kulay abo, na amoy ang pabango ng lalaki. Hinubaran ba siya nito? Binihisan. Ang mga alaala kagabi ay pira-piraso, parang mga basag na salami na sinusubukan niyang buuin, pero wala siyang makitang klarong imahe. Naalala niya ang pag-uusap nila sa bar, ang pag-aalok nitong ihatid siya, ang pagdating nila dito sa kwarto at ang mga sandali ng "Oh God!" Napapikit siya ng mariin. Ginawa niya ba talaga iyon? Siya, si Paulina Sandoval, ang T-conservative, ang Maria Clara, sa mata ni Mark, ay nakipag-one-night stand sa isang lalaking ni hindi niya alam ang pangalan. Anong pangalan niya? Sinubukan niyang alalahanin. May sinabi ba siyang pangalan? Wala. Wala siyang maalala. Kahit ang mukha nito, malabo sa isip niya. Ang tanging natatandaan niya ay ang mga mata nitong malalim at ang boses nitong mahinahon. At ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa mga braso nito, kahit gaano pa ka-ironic yun. Shit! 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 Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Ano bang pumasok sa isip mo, Paulina? Tumayo siya mula sa kama, medyo nahihilo pa. Nakita niya ang bestida niyang nakasampay ng maayos sa isang upuan sa gilid, tuyo na ito. Sa ilalim nito ay ang shoulder bag niya. Mabilis niyang kinuha ang bag at kinapa ang laman. Nandoon pa ang wallet niya, ang cellphone niya, lobat na, ang konting makeup kit niya. Walang nawala. Except, maybe, part of her dignity. Nagmamadali siyang nagbihis, isinuot ang lukot niyang bestida. Hinubad niya ang t-shirt ng lalaki at maingat na tinupi iyon, ipinatong sa ibabaw ng unan. Parang isang paalam na hindi masabi. Isang pasasalamat na hindi maiparating. Habang nagsusuot siya ng sapatos, inilibot niya ulit ang tingin sa kwarto. Nagbabaka sakali na may makitang kahit anong clue. Isang litrato. Isang sulat. Isang business card. Kahit ano. Pero wala. Ang kwarto ay halos impersonal, maliban sa ilang libro sa mesa na hindi niya mabasa ang mga pamagat mula sa kinatatayuan niya. Wala man lang note. Walang kisalamat sa gabing to o kahit umalis ka na. He was just gone. As mysteriously as he appeared in her drunken haze last night. Lumabas siya ng kwarto, dahan-dahan. Isang maliit na sala ang bumungad sa kanya, kasing simple at linis ng kwarto. May isang maliit na kusina sa dulo. Walang tao. Lumapit siya sa pinto. Hindi ito nakalock. Bumuntong hininga siya bago pihitin ang doorknob. Kailangan na niyang umalis. Kailangan niyang bumalik sa realidad, kahit gaano pa kasakit. Paglabas niya, isang hallway ng isang hindi pamilyar na apartment building ang nakita niya. Tahimik ang paligid. Naglakad siya papunta sa hagdan, bawat hakbang ay parang ang bigat. Nang makarating siya sa lobby, wala ring tao maliban sa isang guard na mukhang inaantok pa sa guardhouse sa labas. Hindi siya nito pinansin. Paglabas niya sa main gate, doon niya lang nalaman kung nasaan siya. Nasa isang area siya ng Quezon City na hindi niya madalas puntahan. Medyo malayo sa University Belt kung saan siya nag-aaral at nagbo-board. Paano siya napadpad dito? Anong sinakyan nila kagabi? Hindi niya maalala. Ang tanging dala niya ay ang alaala ng isang gabing puno ng alak, sakit, at isang desisyon na hindi niya alam kung pagsisisihan niya habang buhay. Iniwan na naman siya. Pero this time, hindi lang basta iniwan. Iniwan siyang walang kaalam-alam. Walang pangalan. Walang mukha na maalala ng klaro.
Walang kahit anong paraan para mahanap ang lalaking iyon kung gugustuhin man niya. At yun ang mas masakit. Hindi ang pag-iwan mismo, kundi ang pakiramdam na parang isang multo lang ang lahat. Isang panaginip na nag-iwan ng pisikal na ebidensya, ang amoy niya sa t-shirt na hinubad niya, ang alaala ng lambing nito, at ang isang malaking tanong na umiikot sa isip niya, sino ka? Naglakad siya papunta sa sakayan ng jeep, pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Ang sakit ng pag-iwan ni Mark ay nandito pa rin, pero ngayon, napapatungan na ito ng panibagong layer ng emosyon, pagkalito, konting pagsisisi, at isang kakaibang uri ng lungkot na hindi niya maintindihan. Habang nakasakay sa jeep pauwi, nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga tao, mga sasakyan, mga gusali. Buhay na buhay ang Maynila sa umagang iyon, pero pakiramdam ni Paulina ay siya lang ang gumagalaw in slow motion. Para siyang isang karakter sa isang pelikulang hindi niya alam ang script. Pangatlong beses na siyang iniwan. Akala niya, yun na ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa araw na yun. Pero habang papalapit siya sa boarding house niya, may kung anong kaba siyang nararamdaman. Isang premonisyon na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na ang gabing iyon, ang gabing sinubukan niyang takasan ang sakit, ay magiging simula pa lang ng isang mas malaking unos sa buhay niya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may mas masakit pa palang darating. Isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na babago sa takbo ng buhay niya magpakailanman. Napahawak siya sa tiyan niya, hindi dahil masakit ito, kundi dahil sa isang biglaang, hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ano to? Umiling siya. Guni-guni mo lang yan, Paulina. Epekto lang ng hangover. Pero habang bumababa siya ng jeep at naglalakad sa pamilyar na eskinita, patungo sa boarding house niya, hindi maalis sa isipan niya ang mga mata ng estranghero kagabi, at ang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib niya. Ang aga pa lang, pero pakiramdam niya, ang araw na ito ay simula ng isang mahabang gabi. Iniwan na naman siya pero parang may kasunod pa. At hindi niya alam kung handa ba siya para doon. Lumipas ang ilang linggo na parang bula. Ang alaala ng gabing iyon sa The Hidden Nooki ay pilit itinutulak ni Paulina sa pinakasulok ng isip niya, tinatabunan ng mga requirements sa school, ng mga deadlines, ng pilit ng ngiti sa mga boardmates niya tuwing umaga. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang routine, na parang walang nangyari, na parang hindi siya pinahiya ni Mark, na parang hindi siya naglasing at ginawa ang bagay na iyon. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng takasan, gaano mo man kabilis tumakbo. Una niyang napansin ang pagkahilo tuwing umaga. Akala niya stress lang sa pag-aaral. Sunod ang pagiging maselan niya sa amoy, bigla niyang kinasusuklaman ang amoy ng nilulutong tuyo ni Aling Nena sa kabilang kwarto, na dati naman ay okay lang sa kanya. Tapos, ang pinakahalata sa lahat, hindi dumating ang buwan ng dalaw niya. Isang linggong delay. Okay lang to, baka irregular lang. Narinig na niya yan sa mga kaibigan niya dati. Stress can do that. 2 linggo. Nagsimula ng kumabog ng kakaiba ang dibdib ni Paulina. May malamig na pawis na tumutulo sa likod niya tuwing maaalala niya ang posibilidad. Hindi. Hindi pwede. 3 linggo. Parang may drum na tumutunog sa loob ng dibdib niya, kasabay ng pag-ikot ng sikmura niya. Hindi na niya ito pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan niyang malaman. Isang gabi, pagkatapos ng klase, dumaan siya sa isang maliit na botika malapit sa university. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot sa pharmacist ang bayad para sa pinakamurang pregnancy test kit na nakita niya. Itinago niya ito sa ilalim ng mga notebook sa bag niya, na parang isang kontrabandong ayaw niyang makita ng kahit sino. Pagdating sa boarding house, dumiretso siya sa sisi. Buti na lang walang tao. Nilock niya ang pinto, nanginginig pa rin ang mga kamay habang binubuksan ang pakete. Sinunod niya ang instructions, bawat hakbang ay parang pinapanood niya sa slow motion. Pagkatapos, ipinatong niya ang test strip sa gilid ng lababo, hindi niya ito matingnan. Maghintay ng ilang minuto, sabi sa box. Pero ang ilang minuto na iyon ay parang isang buong buhay. Nakatayo lang siya doon, nakapikit, nakasandal sa malamig na tiles ng pader, pinakikinggan ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Paulit-ulit na dasal ang nasa isip niya, sana hindi. Please, sana hindi. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para dumilat at tumingin parang gumuho ang mundo niya. Malinaw pa sa sikat ng araw ang resulta.
Hindi isa, kundi dalawa. Dalawang pulang guhit. Positive. Napaupo siya sa sahig ng banyo, nanginginig ang buong katawan. Hindi luha ang unang lumabas, kundi isang tawang walang tunog, isang tawa ng pagkagimbal at kawalan ng pag-asa. Buntis ako. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip niya, paulit-ulit, bawat ulit ay parang isang suntok sa sikmura. Siya. Buntis? Si Paulina na laging laman ng dance list. Si Paulina na pinalaki ng mga magulang niyang relihiyoso at konserbatibo sa probinsya. Si Paulina na iniwan ni Mark dahil hindi nagbibigay. At ang pinakamasakit na tanong, ang tanong nakasabay na sumulpot ng dalawang guhit na iyon, sino ang ama? Ang estranghero sa bar. Ang lalaking may malalamlam na mga mata at mahinahong boses. Ang lalaking ni pangalan ay hindi niya alam. Ang lalaking naglaho na parang bulaki na umagahan. Diyos ko, anong gagawin ko? Nagsimulang bumuhos ang mga luha niya, mainit at mapait. Takot ang unang emosyong lumamon sa kanya. Takot sa sasabihin ng mga magulang niya. Takot na baka itakwil siya. Takot sa magiging kinabukasan niya, paano na ang pag-aaral niya? Paano niya bubuhayin ang isang bata ng mag-isa? At takot sa kahihiyan. Hiya. Yung pakiramdam na parang gusto mong magtago sa ilalim ng lupa at hinding-hindi na lumabas. Pagkatapos ng ilang minuto o baka oras, hindi niya alam na pag-iyak sa sahig ng sisi, pinilit niyang tumayo. Itinapon niya ang test kit sa pinakailalim ng basurahan, tinabunan ng tissue. Naghilamos siya, pero bakas pa rin sa mga mata niya ang pamumula at pamamaga. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Una niyang sinubukan alalahanin ang lahat ng detalye tungkol sa lalaki. Anong itsura niya? Matangkad? Maputi? Anong suot niya? Anong kotse ang ginamit niya? Pero ang mga alaala ay malabo, pinanlalabo ng alak at ng emosyon ng gabing iyon. Ang tanging malinaw lang ay ang pakiramdam, ang lambing, ang mga mata. Pero hindi sapat yon para mahanap siya. Bumalik siya sa The Hidden Nook kinabukasan, nagbabaka sakali. Nilakasan niya ang loob niyang kausapin ang waiter na nag-serve sa kanya noon. Kuya, natatandaan niyo po ba ako? Last week po ata yun, nandito ako, medyo nalasing po, nahihiyan niyang simula. Tinitigan siya ng waiter, pilit inaalala. Ah, opo ma'am. Kayo po yung umiiyak sa corner booth, tapos may lumapit na lalaki. Tumango si Paulina, biglang nabuhayan ang pag-asa. Opo. Kilala niyo po ba yung lalaki? O baka natatandaan niyo itsura niya? Umiling ang waiter. Pasensya na po, ma'am. Regular po ba siya dito? Hindi ko po kasi matandaan eh. Medyo madilim din po kasi dito, tapos marami pong tao nung gabing yun. Bumagsak ang balikat ni Paulina. Ganon po ba? Pwede ko po kayang makita yung footage nung gabing yun? Baka sakali lang poti. Ay, ma'am, sabi ng waiter, napakamot sa ulo. Strict po policy ng management tungkol dyan. Saka usually po, after 1 week, binubura na rin po yung mga recording unless may incident na kailangang i-review. Dead end. Parang pinagsarhan siya ng lahat ng pinto. Sinubukan niyang kausapin ang manager, pero pareho lang ang sagot. Privacy policy. Deleted footage. Walang maitutulong. Umalis siya sa bar na mas mabigat ang dibdib kaysa noong unang beses siyang lumabas doon. This time, hindi lang puso niya ang durog, pati na rin ang pag-asa niya. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mahirap. Nagsimula nang mapansin ng mga boardmates niya ang pagbabago sa kanya. Ang pagiging matamlay niya, ang madalas niyang pagkahilo, ang pag-iwas niya sa mga dating paborito niyang pagkain. At syempre, sa isang komunidad na kasing liit ng boarding house, mabilis kumalat ang balita. O mas tamang sabihin ang chismis. Hoy, Pau, salubong sa kanya ni Lisa, isa sa mga boardmate niyang medyo prangka. Ba't parang namumutla ka lately? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Liz. Puyat lang siguro sa school, pilit niyang ngiti. Pero hindi nakalagpas sa matalas na mata ni Aling Nena, ang kanilang landlady, ang mga senyales. Isang hapon, habang nagbabayad siya ng upa, diretsahan siyang tinanong nito. Paulina, iha, sabi ni Aling Nena, may pag-aalala pero may halong intriga sa boses.
Sigurado ka bang okay ka lang? Medyo lumalaki ka ata. Buntis ka ba? Natigilan si Paulina. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya nakasagot agad. Ang katahimikan niya ang naging kumpirmasyon. Simula noon, naramdaman niya ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa paligid niya. Ang mga dating palakaibigang ngiti ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga dating kumustahan ay naging bulungan kapag nakatalikod na siya. Narinig mo ba? Buntis daw si Paulina. Kawawa naman. Mukhang disenteng bata pa naman. Sino kaya ang ama? Wala namang boyfriend yan, di ba? Iniwan na nga ni Mark. Baka kung sino-sino lang pinapatulan yan. Mas masakit pa ang mga narinig niya mula sa mga dati niyang kaklase na nakakasalubong niya sa campus. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang tawanan mula sa isang grupo ng mga babae. "Oy, girl, look!" Si Maria buntis, sabi ng isa, hindi man lang nag-abalang hinaan ang boses. "Na! Maria buntis ng walang misteryo." "Hahaha," sagot ng isa pa. Sino kaya ang maswerteng umalas na ama? Tumagos ang mga salita sa puso ni Paulina na parang mga tinik. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, pero ano ang sasabihin niya? Na hindi niya alam kung sino ang ama? Mas lalo lang siyang pagtatawanan. Kaya pinili na lang niyang maglakad ng mabilis, yumuko, at pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hiya! Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumabalot sa kanya, makapal at nakakasakal. Hindi na lang siya takot, nahihiya na rin siya. Nahihiya siyang lumabas ng kwarto. Nahihiya siyang pumasok sa eskwela. Nahihiya siyang humarap sa salamin at makita ang unti-unting paglaki ng tiyan niya, isang paalala ng isang pagkakamaling hindi niya alam kung paano itatama. Gabi-gabi, sa loob ng maliit niyang kwarto, doon niya nilalabas ang lahat. Umiiyak siya ng tahimik, yakap-yakap ang unan, minsan ay napapahawak sa kanyang tiyan. May maliit na buhay na nabubuo sa loob niya, isang buhay na walang kasalanan pero simula pa lang ay nababalot na ng kontrobersya at kahihiyan. Anong gagawin natin, baby? Bulong niya sa hangin, sa sarili niya, sa maliit na nilalang sa sinapupunan niya. Paano tayo? Hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Paano kita palalakihin? Ang mga tanong ay walang sagot. Ang takot at hiya ay patuloy na lumalaki, kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan. Ang paghahanap sa misteryosong lalaki ay tila isang suntok sa buwan. Wala siyang leads. Wala siyang mapagtanungan. Wala siyang pag-asa. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng isang malaking dagat, walang bangka, walang salbabida. Ang tanging kasama niya ay ang sikretong dinadala niya at ang lumalaking takot sa hinaharap. Ang 2 guhit sa pregnancy test ay naging 2 guhit na humati sa buhay niya, ang buhay niya bago ang gabing iyon, at ang buhay niyang puno ng takot at kawalan ng kasiguraduhan ngayon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin, walang kasagutan, sino ang ama? Ang 9 na buwan ay lumipas na parang isang mahabang bangungot na pinaghalong umagang pagkahilo, walang katapusang pag-iwas sa mga mapanuring mata, at gabi-gabing pag-iyak sa kawalan ng kasiguraduhan. Tinigil ni Paulina ang pag-aaral niya pansamantala, isang desisyong masakit pero kailangan. Paano siya papasok na malaki na ang tiyan niya, na alam niyang pagbubulungan lang siya? Ang konting naipon niya mula sa mga part-time jobs noon ay unti-unti na ring nauubos. Ang mga magulang niya sa probinsya, hindi pa rin niya nasasabihan. Ang takot at hiya ay mas matimbang pa rin kaysa sa pangangailangan niya ng suporta. Isang madaling araw, habang mahimbing siyang natutulog, ginising siya ng isang matinding kirot sa kanyang puson, na sinundan ng pagbasa ng kanyang higaan. Oh my God! Ito na ba iyon? Nanlaki ang mga mata niya sa realisasyon. Pumutok na ang panubigan niya. Oras na. Walang ibang nasa isip si Paulina, kundi ang pinakamalapit na public hospital. Wala siyang pera para sa private. Nagmamadali siyang nagbihis, kinuha ang maliit na bag na matagal na niyang inihanda, ilang gamit para sa kanya at sa magiging baby niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang nag-aabang ng tricycle sa labas ng boarding house. Buti na lang, hating gabi na kaya hindi siya napansin ni Aling Nena o ng ibang boarders. Pagdating sa ospital, ang bumungad sa kanya ay ang imahe ng organisadong kaguluhan.
Nagkalat ang mga pasyente sa hallway, may mga nakahiga sa mga banig, may mga umiiyak na sanggol, may mga nag-aantay na kamag-anak na balisa ang mga mukha. Ang amoy ng disinfectant ay naghahalo sa amoy ng pawis at sakit. Ito ang realidad ng public healthcare sa Pilipinas, kulang sa pasilidad, kulang sa staff, pero puno ng mga taong umaasa ng lunas at tulong. Dinala siya sa ward para sa mga manganganak. Maliit na espasyo lang iyon na hinati-hati ng mga kupas na kortina. Naririnig niya ang mga ungol at sigaw ng ibang mga nanay na nagle-labor. Walang privacy. Walang katahimikan. At para kay Paulina, walang kasama. Pinahiga siya sa isang makitid na kama. Isang pagod na nurse ang mabilis na nag-check sa kanya. First baby mo, Nay. Dilated ka na. Tiis-tiis lang muna dyan, ha? Marami pa kayo, sabi nito, bago nagmamadaling umalis para asikasuhin ang ibang pasyente. Tiis-tiis lang. Madaling sabihin. Pero ang sakit ay parang alon na humahampas sa kanya, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Napapahawak siya ng mahigpit sa gilid ng bakal na kama, pinipigilan ang mapasinghap o mapasigaw, pero hindi niya kaya. Bawat paghilab ay parang binibiyak ang kanyang katawan. Pawis na malamig ang tumutulo sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi niya namamalayang dumadaloy na pala. Mag-isa lang ako. Yun ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pisikal na kero. Walang kamay na mahahawakan, walang boses na magpapakalma sa kanya, walang mukhang pamilyar na magbibigay ng lakas. Naisip niya ang nanay niya sa probinsya. Kung alam lang nito ang pinagdadaanan niya ngayon. Napapikit siya. Hindi. Hindi pwedeng malaman ni nanay at tatay. Hindi sa ganitong paraan. Hindi na niya napigilan ang sigaw nang dumating ang isa na namang matinding contraction. Para siyang nalulunod sa sakit. Gusto na niyang sumuko. Miss, kailangan mo ng tulong. Isang boses. Lalaki. Mahinahon pero malinaw sa gitna ng ingay ng ward. Napamulat si Paulina, nanlalabo ang paningin dahil sa luha at sakit. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kama niya. Nakasuot ito ng simpleng light blue na polo shirt at maong pants, parang galing lang sa palengke o kung saan mang ordinaryong lugar. Hindi doktor. Hindi nurse. Sino siya? Anong ginagawa niya dito? Sino ka? Hirap niyang tanong sa pagitan ng mga paghinga. Hindi agad sumagot ang lalaki. Lumapit ito at may kung anong familiar sa paraan ng pagtitig nito. Mga matang malalim, may bakas ng pag-aalala. Nakita kitang nag-iisa, sabi nito sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. Mukhang nahihirapan ka na. Gusto mo bang hawakan ko ang kamay mo? Nag-aalangan si Paulina. Isang estranghero. Pero ang sakit ay lumalamon na sa kanya. Wala na siyang lakas para makipagtalo o mag-isip pa. At sa mga mata nito, walang bahid ng panghuhusga, kundi isang simpleng alok ng tulong. Tumango siya, hindi makapagsalita. Agad na iniabot ng lalaki ang kamay nito. Malinis, medyo magaspang ng kaunti, pero mainit. Nang hawakan niya ito, parang may kuryenteng dumaloy sa kanya, hindi kuryente ng kilig, kundi kuryente ng koneksyon. Ng suporta na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na parang ito ang tanging bagay na nag-aangkla sa kanya sa gitna ng unos ng sakit. Hinga lang, miss. Hinga ng malalim, sabi nito, ang boses ay kalmado pero may diin. Ginaya niya ito. Inhale. Exhale. Sinabayan siya nito sa paghinga, ginagabayan siya sa bawat paghilab. Nandoon lang ito sa tabi niya. Hindi nagsasalita ng marami, pero ang presensya nito ay sapat na. Kapag humahampas ang sakit, hinihigpitan niya ang hawak sa kamay nito at hindi ito bumibitaw. Minsan, pinupunasan nito ng panyo. Hindi ang panyong inabot nito sa kanya sa bar noon, pero parang kasing linis ang pawis sa noo niya. Mga simpleng gestures, pero para kay Paulina sa mga sandaling iyon, ang mga iyon ay parang himala. Maya-maya, dumating na ang nurse at isang doktor. Okay, naiari na. Malapit na. Ang mga sumunod na sandali ay isang blur ng sigaw, pag-ere at pagod. Pero sa gitna ng lahat, nanatili ang lalaki sa tabi niya, hawak pa rin ang kamay niya, bumubulong ng mga salitang pampalakas loob. Kaya mo yan. Malapit na. Isa pa.
Hanggang sa isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa maliit na espasyo. Wah! 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 Ang pinakamagandang tunog na narinig ni Paulina sa buong buhay niya. Napahiga siya sa kama, hingal na hingal, pero may ngiting namumuo sa kanyang mga labi. Naramdaman niyang bumitaw na ang lalaki sa kamay niya para bigyang daan ang mga nurse na asikasuhin ang sanggol. It's a boy. Healthy baby boy, masayang sabi ng nurse. Napaluha na naman si Paulina, pero this time, luha ng saya at relief. Anak ko. Habang inaayos siya ng nurse at nililinis ang sanggol, napatingin si Paulina sa lalaking tahimik na ngayong nakatayo sa may paanan ng kama niya, medyo lumayo ng konti para magbigay ng espasyo. Tinitigan niya ito ng maigi. Ang simpleng polo shirt, ang maong, ang medyo magulong buhok dahil siguro sa pagmamadali o pag-aalala pero ang mukha. Ang mga mata. Biglang parang may nag-click sa isip niya. Parang isang fog na biglang nawala. Ang mga matang iyon. Yung lalim, yung pagiging kalmado pamilyar. Saan niya nga ba nakita ang mga matang yan? Flashback. Ang dim lights ng The Hidden Nook. Ang bot ng tequila. Ang sakit ng pag-iwan ni Mark. Ang isang estrangherong lumapit ang mahinahong boses ang panyo ang mga mata nitong nakatitig sa kanya bago siya lamunin ng antok. Siya. Nanlaki ang mga mata ni Paulina, kasabay ng malakas na kabog sa dibdib niya na hindi na dahil sa labor. Siya yung lalaki sa bar. Ang estranghero. Ang ama ng anak ko. Napatitig siya sa lalaki na ngayon ay nakatingin din sa kanya, isang maliit, nahihiyang ngiti ang nasa labi. Hindi ito ang ngiti ng isang estrangherong nagmagandang loob lang. May iba pa. May recognition din ba sa mga mata nito? Nang ilapit ng nurse ang bagong panganak niyang sanggol sa kanya, binalot sa puting lampin, hindi niya maialis ang tingin sa lalaki. Ang lahat ng tanong, ang lahat ng paghahanap, ang lahat ng sakit at hiya nagkaroon bigla ng mukha. Isang mukhang hindi niya halos maalala noon, pero ngayon ay napakalinaw sa harap niya. Congrats po, nae, sabi ng isang nurse na nag-aayos ng gamit sa tabi niya. Bumaling ito sa lalaki. Sir, salamat po sa tulong niyo, ha? Buti na lang nandito kayo. Tapos, bumulong ito kay Paulina, na parang chismis pero may halong pagkamangha. Alam mo ba kung sino yan, Nay? Hindi nakasagot si Paulina. Nakatitig pa rin siya sa lalaki, na ngayon ay medyo nailang sa tanong ng nurse. Sino nga ba siya? Bukod sa pagiging estranghero sa bar, bukod sa pagiging anghel na dumating sa oras ng panganganak niya, sino ba talaga siya? Ang lalaki ay ngumiti lang ng tipid sa nurse at nag-iwas ng tingin kay Paulina na parang ayaw niyang masagot ang tanong. Jeron, mahinang sabi nito, hindi nakatingin kay Paulina kundi sa sahig. Jeron lang po. Jeron. Sa wakas, may pangalan na ang misteryo. Pero ang tanong ng nurse ay umalinggaw pa rin sa isip ni Paulina, alam mo ba kung sino yan? May iba pa ba siyang dapat malaman tungkol kay Jeron? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng nurse? Naramdaman ni Paulina ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa gulat ng muling pagkikita, kundi dahil sa panibagong misteryong bumabalot sa lalaking kaharap niya ngayon. Ang lalaking tumulong sa kanya sa pinaka-vulnerable niyang sandali. Ang lalaking posibleng ama ng kanyang anak. Ang gulat ay napalitan ng pag-asa, pag-asa na baka hindi na siya nag-iisa. Pero kasabay nito ang panibagong takot. Kung sino man si Jeron na ito, bakit siya nandito? Nagkataon lang ba ang lahat? O sinadya niya ito? At kung may iba pa siyang pagkatao, ano iyon? Hawak niya ang kanyang anak sa mga braso niya, ang bunga ng isang gabing malabo sa alaala, at kaharap niya ngayon ang lalaking pinagmulan ng lahat ng ito, hindi na isang multo sa kanyang isipan, kundi isang taong gawa sa laman at dugo. Nakatayo ilang hakbang lang mula sa kanya, sa loob ng isang maingay at magulong public hospital ward. Si Jeron. Ang pangalan ay nagrehistro sa utak ni Paulina, pero hindi nito nabawasan ang libo-libong tanong na nagsisiksikan sa isip niya. Paano siya napunta dito? Sinusundan ba niya ako? Alam ba niyang siya ang ama? Napatitig siya sa mukha ni Jeron, pilit hinahanap ang sagot sa mga mata nito. Nakita niya ang pagod, mukhang hindi rin ito nakatulog, pero nakita rin niya ang isang kakaibang kislap doon nang mapatingin ito sa sanggol na hawak niya. Isang kislap ng paghanga? O baka naman pag-aari?
Ang cute niya, mahinang sabi ni Jeron, ang tingin ay nasa sanggol pa rin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito, isang ngiting totoo at hindi pilit. Hindi alam ni Paulina kung anong isasagot. Ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang lalaking ito, na nakilala niya sa pinakamababang punto ng buhay niya, ay muling nagpakita sa isa na namang napakahalagang sandali. Coincidence ba ito? O tadhana? At bakit parang may alam ang nurse tungkol sa kanya? Alam mo ba kung sino yan? Paano mo nalaman na nandito ako? Sa wakas ay naitanong ni Paulina, ang boses ay nanginginig pa rin, hindi lang dahil sa panghihina ng katawan kundi dahil na rin sa halo-halong emosyon, gulat, pagtataka, kaunting takot, at isang maliit, kumikislap na pag-asa. Tumingin si Jeron sa kanya, nawala ang maliit na ngiti, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nag-aalangan itong sumagot na parang pinipili ang mga salita. Mahabang kwento. Pero nagkataon lang na napadaan ako sa labas ng ospital. Narinig ko ang pangalan mo sa admitting section kanina nang may tinanong akong nurse kung saan ang teeth. Paulina Sandoval, di ba? Nagkataon lang. Parang napaka-imposible. Sa dinami-dami ng ospital sa Maynila, sa dinami-dami ng pasyente. Pero ano pa bang paliwanag? Nag-aalala ako noong gabing yun pagkatapos kitang ihatid, pagpapatuloy ni Jeron, medyo nag-iwas ng tingin. Sinubukan kitang hanapin kinabukasan, pero hindi ko na alam kung saan kita hahanapin. Ang alam ko lang, Paulina ang pangalan mo. Hinanap niya ako. Isang parte ng puso ni Paulina ang bahagyang gumaling sa narinig. Hindi pala siya basta nalang iniwan at kinalimutan. Pero bakit hindi siya nag-iwan man lang ng numero o kahit ano? Salamat sa tulong mo kanina, sabi ni Paulina, pinili na huwag munang ungkatin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan, ang anak niya, at ang lalaking ito na biglang bumalik sa buhay niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mumiti ulit si Jeron, mas maluwag na ngayon. Walang anuman. Masaya akong nakatulong ako. Muli itong tumingin sa sanggol. Ano-anong pangalan niya? Natigilan si Paulina. Hindi pa niya naiisip ang pangalan. Sa sobrang pag-aalala niya sa panganganak at sa hinaharap, hindi niya nabigyan ng pansin ang bagay na iyon. Hindi ko pa alam, amin niya, nahihiya. Tumango si Jeron parang naiintindihan. He looks strong. Parang fighter. Napangiti si Paulina sa sinabi nito. Nga. Ang anak niya. Isang fighter tulad niya. Habang nag-uusap sila ng mahina, ang nurse na bumulong kanina ay lumapit ulit, may dalang mga papeles. Ninisya nito si Jeron ng makahulugan bago bumaling kay Paulina. Fill upan niyo lang po itong birth certificate form, ha? Ilagay niyo na rin po pangalan ng ama kung nandito, sabi ng nurse, sabay sulyap ulit kay Jeron. Ramdam ni Paulina ang pag-init ng kanyang pisngi. Napatingin siya kay Jeron na halatang hindi rin komportable sa sitwasyon. Ito na. Ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ito. Pero paano? Sasabihin ba niyang si Jeron ang ama? Paano kung hindi pala? Paano kung nagkakamali lang siya ng alaala? Pero ang mga mata hindi siya pwedeng magkamali. Ako na lang muna ang mag-fill up, sabi ni Paulina sa nurse, umiiwas ng tingin kay Jeron. Single mother po ako. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Jeron sa sinabi niya, pero hindi ito umimik. Tumango lang ang nurse, kinuha ang ibang papeles, at umalis na. Naiwan na naman silang dalawa ni Jeron, kasama ang sanggol, sa gitna ng isang tensyonadong katahimikan. Paulina D. Panimula ni Jeron, pero pinutol ito ng pagdating ng isa pang nurse na nagsabing ililipat na si Paulina sa recovery room. Tinulungan siya ni Jeron na umupo sa wheelchair. Habang tinutulak siya nito palabas ng delivery ward, hindi mapigilan ni Paulina na isipin ang mga nangyari. Isang oras lang ang nakalipas, nag-iisa siya at halos mamatay sa sakit. Ngayon, hawak na niya ang kanyang anak, at kasama niya ang lalaking matagal na niyang sinusubukang hanapin, o takasan, hindi niya alam kung alin. Ang gulat ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Pag-asang baka ito na ang simula ng kasagutan sa mga tanong niya. Pag-asang baka hindi na niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Pero naroon pa rin ang anino ng pagdududa. Sino ba talaga si Jeron?
Bakit tila maihiwagang bumabalot sa kanya, kahit na simpleng polo at maong lang ang suot niya? Bakit parang kilalang kilala siya ng nurse? Ang dating pakiramdam ng pagiging sawi at mag-isa ay nabawasan, pero napalitan ito ng panibagong komplikasyon. Ang muling pagkikita nila ay hindi lang basta reunion, ito ay isang twist ng tadhana na nagbukas ng panibagong kabanata sa buhay niyang magulo na. At sa kabanatang ito, si Jeron ang bida, isang bidang prinsipe na nakabihis pangkaraniwan na nagpakita sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Ang tanong na lang ay, ano ang susunod na mangyayari ngayong nag-cruise na muli ang kanilang mga landas? Hindi niya alam, si Jeron pala ay si Prince Mackenzie Jeron Wilford, ang nakatirang inkognito sa Isla Verano. Ang sikretong ito ay nananatiling nakatago, nag-aabang ng tamang o maling pagkakataon para mabunyag. Nailipat si Paulina sa isang mas tahimik, kahit papaano, na bahagi ng ospital, ang semi-private recovery room na binayaran niya gamit ang natitira niyang ipon, kapalit ng kaunting privacy na desperado niyang kailangan ngayon. Mahimbing na natutulog ang kanyang bagong silang na anak sa maliit na crib sa tabi ng kanyang kama. Ang pagod mula sa panganganak ay ramdam na ramdam niya sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan, pero ang isip niya ay gising na gising, nagliliyab sa mga tanong at nag-uumapaw na emosyon. At si Jeron? Nandito pa rin. Nakaupo ito sa iisang monoblock chair sa gilid ng kwarto, tahimik na nagmamasid. Kanina pa ito bumili ng pagkain para sa kanya, isang mainit na lugaw at tubig, na halos hindi niya nagalaw. Pinilit lang niya ang sarili niyang kumain ng ilang kutsara para magkaroon ng lakas. Pero ang presensya ni Jeron sa kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa pagod na nararamdaman niya. Hindi nagulat ang nararamdaman ni Paulina. Ang shock ng muling pagkikita ay napalitan na ng namumuong galit at pagdududa. Bakit siya nandito? Anong kailangan niya? Pagkatapos ng 9 na buwan na parang multo lang siya sa buhay nito, bigla siyang susulpot na parang kabute sa mismong araw ng panganganak niya. At umaaktong parang may pakialam. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Jeron, tawag niya, ang boses ay may diin, hindi na kasing hina at nanginginig tulad kanina sa delivery room. Napatingin ito agad sa kanya, ang mga mata ay alerto. Yes, Paulina. May kailangan ka? Ang kailangan ko ay sagot, diretsahan niyang sabi. Umayos siya ng upo sa kama, hindi inalintana ang kirot na nararamdaman. Hinawakan niya ng mahigpit ang kumot. Bakit ka nandito? Yung totoo. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Jeron. Nawala ang kalmadong ngiti na palitan ng pagiging seryoso. Bumuntong hininga ito. Nasabi ko na kanina, nagkata. Huwag mo nang ulitin yang nagkataon lang na yan, putol niya, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Napatingin siya sa natutulog niyang anak, bahagyang humina ang boses pero nanatili ang galit. Hindi ako tanga, Jeron. Alam kong hindi ka lang basta napadaan. 9 na buwan. 9 na buwan akong nag-isa. 9 na buwan kong pinasan to mag-isa. Tapos bigla kang susulpot dito na parang isang bayani. Para ano? Para gumaan ang konsensya mo. Bawat salita ay may bigat ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang kahihiyan, ang takot, ang pangungulila, ang pagtitiis sa bawat bulong at mapanuring tingin. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Jeron, pero hindi nito napahupa ang galit niya. Tumayo si Jeron mula sa upuan, lumapit ng kaunti sa kama, pero hindi masyadong malapit para hindi siya makaramdam ng pagka-invade. Itinaas nito ang 2 kamay na parang sumusuko. Paulina, please kumalma ka muna. Makakasama sa'yo at sa baby. Huwag mong sabihin sa akin kung anong makakasama sa amin, halos pasigaw niyang sagot, pero pinigilan niya ulit ng gumalaw ang sanggol sa crib. Bumulong siya ng may panggigigil, wala kang alam sa pinagdaanan namin. Wala kang karapatang magpanggap na nagmamalasakit ka ngayon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Sabihin mo. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa anak ko? Nakita ni Paulina ang paglunok ni Jeron. May bakas ng luha na namumuo sa gilid ng mga mata nito pero pinipigilan lang nito. Huminga ito ng malalim na parang nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi ako nagpapanggap, Paulina, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad na pilit niyang hindi pinaniniwalaan. Matagal na kitang hinahanap. Simula pa lang nung umagang pagkatapos ng gabing iyon.
Napatawa si Paulina ng mapakla. Talaga ba? Hinanap mo ko? Bakit hindi mo ko nahanap kung ganun? Napakaliit lang ng Maynila para sa isang taong gustong maghanap, di ba? O baka naman hindi ka talaga seryoso? Seryoso ako, Paulina. Maniwala ka, giit ni Jeron, may namumuong desperasyon sa kanyang boses. Pagkagising ko nung umagang yon at wala ka na hindi mo alam kung anong naramdaman ko. Nag-aalala ako. Bumalik ako agad sa bar, nagtanong-tanong ako, pero wala silang alam kundi ang pangalan mo, Paulina. Ni apelyido mo, hindi ko alam. Ni kung saan ka nakatira. Nag-flashback sa isip ni Jeron ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon. Ang frustration niya habang pabalik-balik sa Katipunan area, nagtatanong sa mga kalapit na tindahan, sa mga guard, nagbabaka sakaling may nakakilala sa babaeng nakita niyang kasama niya. Pinuntahan niya ang halos lahat ng boarding house sa paligid, naglalarawan ng isang babaeng umiiyak, maganda, may daladalang lungkot sa mga mata. Pero wala. Para siyang naghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Sinubukan ko lahat, pagpapatuloy ni Jeron, ang mga mata niya ay hindi na maitago ang pangingilid ng luha. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung may kilala silang Paulina na tumutugma sa description mo. Nag-check ako sa mga kalapit na universidad, hoping na estudyante ka. Araw-araw, nandun ako sa area, umaasang makikita kita ulit. Pero parang tinago ka ng tadhana sa akin. Hindi kumibo si Paulina, pero ang puso niya ay naguguluhan. May parte sa kanya na gustong maniwala, na gustong matouch sa kwento niya. Ang sakit sa mga mata nito ay mukhang totoo. Pero ang 9 na buwan ng pagdurusa ay masyadong mahaba para basta na lang mapawi ng ilang salita. Tapos kailangan ko nang bumalik sa probinsya namin. May mga bagay akong kailangang asikasuhin na hindi ko pwedeng talikuran, sabi ni Jeron, may pag-aalangan sa huling bahagi. Pero hindi ka nawala sa isip ko, Paulina. Ni isang araw. Nang bumalik ako dito sa Maynila, nagpatuloy ako sa paghahanap. Hindi ako tumigil. At ngayon, nandito ka, sabi ni Paulina, ang tono ay malamig pa rin, puno ng pagdududa. Tamang-tama sa panganganak ko. Anong nagkataon yon, di ba? Destiny? O baka naman may nagtip sa'yo? Pinaningkitan niya ito ng mata. Sino ka ba talaga, Jeron? Bakit parang ang dali mong makakuha ng impormasyon ngayon kumpara noon? Natigilan si Jeron sa tanong niya. Nakita ni Paulina ang pag-iwas nito ng tingin, ang biglaang pagiging defensive sa postura nito. May tinatago siya. Alam niyang may tinatago ito. Hindi importante kung sino ako, Paulina, sagot nito, umiiwas pa rin sa mga mata niya. Ang importante, nahanap na kita. Nahanap ko na kayo. Lumapit ito sa crib, tinitigan ang natutulog na sanggol. Hindi ko alam na magkakabibi tayo. Pero ngayong alam ko na, gusto kong maging parte ng buhay niya. Ng buhay niyo. Ang mga salitang iyon, na dapat sana ay magbibigay ng kapanatagan, ay mas lalong nagpaalab sa galit at depensa ni Paulina. Parte ng buhay nila? Ngayon lang. Pagkatapos ng lahat. Parte. Umalingaw-ngaw ang sarkasmo sa boses niya. Humakbang siya pababa ng kama, naramdaman niya ang pagkirot pero hindi niya ininda. Lumapit siya sa crib, itinayo ang sarili sa pagitan ni Jeron at ng kanyang anak. Isang ina na poprotekta sa kanyang supling. Anong karapatan mong sabihin yan? Nasaan ka noong kailangan ko ng tulong? Nasaan ka noong pinagtatawanan ako ng mga tao? Nasaan ka noong gabi-gabi akong umiiyak dahil hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang anak ko ng mag-isa? Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak na bahagyang gumalaw sa ingay nila. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya rito, bago tumingin ulit kay Jeron ng mas matalim. Hindi namin kailangan ng isang estranghero na bigla na lang susulpot at mag-aalok ng tulong dahil lang nakokonsensya siya. Kaya namin to, kaya kong palakihin ang anak ko. Nakita niya ang sakit na rumehistro sa mukha ni Jeron. This time, hindi na napigilan ng lalaki ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Pero hindi na tinag si Paulina. Ang puso niya ay nababalutan ng bakal na itinayo ng 9 na buwan ng pag-iisa at paghihirap. Paulina, hindi to dahil sa konsensya lang, sabi ni Jeron, ang boses ay basag. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na makasama ka simula pa lang. Hindi ko sinadyang iwan ka. May mga bagay lang talagang komplikado.
Komplikado, muling tanong ni Paulina, ang kilay ay nagkasalubong. Mas komplikado pa ba sa sitwasyon ko ngayon? Isang ina na walang trabaho, walang natapos na pag-aaral, at walang ideya kung sino ba talaga ang ama ng anak niya hanggang kaninang umaga. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka na, Jeron. Bumalik ka na sa komplikado mong buhay. Hayaan mo na kami. Natigilan si Jeron. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng pagkagulat at hindi makapaniwalang tingin. Para siyang sinampal ng mga salita ni Paulina. Paulina di. Sinubukan niyang humakbang palapit, pero umatras si Paulina, lalong niyakap ng mahigpit ang hangin sa pagitan niya at ng crib ng anak niya. Sinabi ko, umalis ka na, diin niya, ang boses ay nanginginig na sa pinaghalong galit at pagod. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi kita kailangan. Ang mga huling salita ay tumama kay Jeron na parang bala. Nakatayo lang ito doon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang mukha niya ay larawan ng isang taong winasak ang puso. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy ngayon. Tumalikod si Paulina, ayaw niyang makita ang epekto ng mga salita niya. Ayaw niyang makonsensya. Ayaw niyang bumigay. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Humarap siya sa bintana, kahit wala naman siyang tinitingnan doon. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa likuran niya, na sinundan ng mabibigat na mga hakbang papalayo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lang siya napahawak sa dibdib niya. Kasabay ng pagkawala ni Jeron sa kwarto ay ang pagbuhos na naman ng kanyang mga luha. Galit siya. Pero nasasaktan din siya. Nasasaktan siyang itaboy ang taong maaaring sagot sa mga tanong niya, ang taong nagpakita ng sinseridad sa mga mata nito, kahit gaano pa niya ito pilit itanggi. Pero mas nanaig ang takot at ang pangangailangan niyang protektahan ang sarili niya at ang kanyang anak mula sa posibleng panibagong sakit. Ano nga bang alam niya kay Jeron? Isa lang siyang estranghero na may komplikadong ibuhay. Paano kung totoo ngang hinanap siya nito? Paano kung totoo ang mga luha nito? Napaupo siya sa gilid ng kama, ang tingin ay blanko, nakatitig sa kawalan. Iniwan niya si Jeron na stunned at umiiyak sa labas. Pero sa loob niya, pakiramdam niya, siya rin ay stunned at durog. Itinaboy niya ang posibleng ama ng kanyang anak. Tama ba ang ginawa niya? O isa na naman itong desisyon na pagsisisihan niya? Ang galit at pagdududa ay nag-uumapaw pa rin, pero ngayon, may humalong kirot ng pagsisisi at lalong lumalalim na kalituhan. Ano na ngayon? Ilang araw na ang lumipas mula nang makalabas si Paulina sa ospital. Ang maliit niyang kwarto sa boarding house ay mas sumikip pa ngayon dahil sa mga gamit ng sanggol, isang munting crib na pinahiram lang ng isang dating boarder, mga nakatuping lampin at ilang bote ng gatas. Pinangalanan niyang Ezra ang kanyang anak, isang pangalang nangangahulugang tulong o helper, dahil sa kabila ng lahat, ang batang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at dahilan para lumaban. Pisikal na nagpapagaling si Paulina, pero ang isip at puso niya ay magulo pa rin. Ang imahe ni Jeron na umiiyak habang pinapalayas niya ay pabalik-balik sa isip niya, kasabay ng mga masasakit na salitang binitawan niya. May kaunting kirot ng pagsisisi, pero mabilis itong natatabunan ng galit at pagdududa na itinanim ng 9 na buwan ng pag-iisa. Tama lang yun, sabi niya sa sarili. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Pero hindi niya maikakaila ang pagkalito. Ang paliwanag ni Jeron, ang mga luha nito parang totoo. Pero bakit hindi siya nito nahanap noon kung gusto talaga? Ano ang komplikadong ibagay na sinasabi nito? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umiikot sa ulo niya, hindi siya pinapatahimik. Isang hapon, habang pinapadede niya si Ezra, kumatok sa pinto niya si Aling Nena. Paulina, iha, may bisita ka. Ninang Lucy mo raw. Si Ninang Lucy. Ang matalik na kaibigan ng nanay niya na naninirahan din dito sa Maynila. Isa siya sa iilang taong pinadalhan ng balita ng nanay niya para kamustahin si Paulina, bagamat hindi alam ng mga magulang niya ang buong katotohanan tungkol sa pagbubuntis niya. Siguro ay nabalitaan na Ninang Lucy ang tungkol sa panganganak niya mula kay Aling Nena. Pinatuloy niya ito. Si Ninang Lucy ay isang mabait at medyo makalumang babae na nasa late 50. May malambing na ngiti at laging may dalang pasalubong. Ngayon, may dala itong bayong na puno ng prutas at isang maliit na paper bag.
Ay, iha, kamusta ka na? Nako, ang apo ko, tuwang-tuwang sabi ni Ninang Lucy nang makita si Ezra. Ang lusog-lusog naman. Mana sa nanay. Pilit na ngumiti si Paulina. Salamat po sa pagdalaw, Ninang. Habang inaayos ni Ninang Lucy ang mga prutas sa maliit na mesa, biglang tumunog ang cellphone nito. Ay, sandali lang, iha ha? Importante to. Lumayo ito ng kaunti, tumalikod, at sinagot ang tawag sa medyo mahinang boses, pero sapat lang para marinig ni Paulina ang ilang mga salita dahil sa manipis na pader ng kwarto. Opo, mahal na Reyna. Opo, nandito pa rin po siya sa Maynila. Hindi ko pa po nakakausap ng masinsinan. Opo, mukhang-mukhang seryoso po talaga siya sa pamumuhay dito. Hay, itong si Prinsipe Jeron talaga, kung ano-anong pinasok. Hindi naman po sa nagre-rebelde, pero alam niyo na po. Isla Verano. Opo, sige po. Ibabalita ko po kayo agad. Salamat po, mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Prinsipe Jeron. Isla Verano. Nanlaki ang mga mata ni Paulina. Ang mga salitang narinig niya ay parang mga piraso ng puzzle na hindi niya alam kung saan ilalagay. Jeron. Si Jeron nakilala niya? Prinsipe. Impossible. Guni-guni lang ba niya iyon? Baka ibang Jeron ang tinutukoy. Pero ang pangalan. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Ninang Lucy sa kanya, medyo aligaga ang itsura pero pilit pa ring bumingiti. Pasensya ka na, iha. Trabaho lang. Kinuha nito ang paper bag na dala. Nga pala, may dala akong mga lumang magasin dito. Alam mo na, pampalipas oras mo habang nagpapagaling. Baka maisipan mong magbasa. Inilapag nito ang ilang mga lumang women's magazines sa ibabaw ng aparador. Kinuha ni Paulina ang isa para magpasalamat, isang local magazine na mukhang ilang taon na ang tanda. Binuklat niya ito ng walang interes, hanggang sa isang pahina ang nakakuha ng atensyon niya, isang feature article tungkol sa isang maliit pero mayamang islang bansa na hindi pamilyar sa kanya, Isla Verano. At sa gitna ng pahina, isang malaking litrato. Isang formal na family picture. Isang mag-asawang nasa gitna na mukhang hari at reyna, napapaligiran ng mga anak. At isa sa mga lalaking anak, ang pinakamatangkad, nakasuot ng isang eleganteng unipormeng pangmilitar o pang-royal, may isang maliit na korona o diadem na nakapatong sa buhok, nakangiti ng pormal sa kamera. Napahawak si Paulina sa bibig niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang mukha sa litrato walang duda. Medyo bata pa tingnan, mas pormal ang ayos, pero ang mga mata, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti. Si Jeron too. Nabitawan niya ang magasin. Napatitig siya kay Ninang Lucy, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalala, nakita marahil ang pagkagulat sa mukha niya at ang magasing nahulog. Ninang Nyi. Nanginginig ang boses ni Paulina, dinampot ang magasin at itinuro ang litrato. Si Jeron po ba ito? Bumuntong hininga si Ninang Lucy, isang malalim na buntong hiningang puno ng pag-amin at pag-aalala. Umupo ito sa tabi ni Paulina sa kama. Hay, iha. Mukhang narinig mo ang usapan namin kanina. Hinawakan nito ang kamay ni Paulina. Iha. Siya nga si Prinsipe Mackenzie Jeron Wilford ng Isla Verano. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Paulina. Prinsipe. Totoo nga. Hindi lang siya simpleng Jeron. Isang dugong bughaw. Isang prinsipe na nagpanggap na ordinaryong tao. Pero bakit? Bakit siya nandito? Bakit hindi niya sinabi? Bakit sa public hospital siya nagpunta? Sunod-sunod niyang tanong, gulong-gulo ang isip. Matagal nang gusto ni Jeron na maranasan ang simpleng buhay, iha, paliwanag ni Ninang Lucy, ang boses ay malumanay. Malayo sa mga obligasyon at responsibilidad sa palasyo. Paboritong anak siya ng mahal na Reyna Solana, ang inaakala nilang susunod na tagapagmana, kaya mas lalong mahigpit ang buhay para sa kanya doon. Kaya nagpasya siyang lumayo pansamantala, mamuhay ng inkognito dito sa Maynila. Gusto niyang makahanap ng kalayaan. Ng sarili niya. At kayo po, Ninang. Paano niyo siya nakilala? Ako. Dati akong kasambahay sa palasyo ng Isla Verano, iha. Bago ako nag-asawa at lumipat dito sa Maynila.
Kilala ko si Jeron mula pagkabata. Nang malaman kong nandito siya, binili ng mahal na reyna na bantayan ko siya paminsan-minsan, siguraduhin lang naligtas siya. Umiti si Ninang Lucy ng mapait. Pero matigas ang ulo ng batang iyon. Gusto niya, siya lang. Walang special treatment. Kaya pala parang kilala siya ng nurse sa ospital. Baka na-recognize siya o may nakapagbulong. At kaya pala ang sagot niya sa tanong ni Paulina kung bakit siya nasa ospital ay nagkataon lang. Isang malaking kasinungalingan. Malamang may nagmonitor sa kanya o kay Ninang Lucy at nalaman nitong nanganak na siya. Ang gulat ni Paulina ay unti-unting nahaluan ng panibagong galit at mas matinding pagdududa. Kung ganoon, ang lahat ng sinabi ni Jeron sa ospital, ang paghahanap niya, ang pag-aalala niya, palabas lang ba yun? Dahil prinsipe siya, kaya niya palang gawin ang lahat kung gugustuhin niya. Bakit hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para hanapin siya noon kung totoo ang gusto niya? Ano ang totoo? Ang isiping ang lalaking nakasama niya sa isang gabing puno ng kahinaan ay hindi lang basta estranghero, kundi isang prinsipe ay nakakalula. At ang isiping ang ama ng kanyang anak ay isang tagapagmana ng trono mas nakakatakot. Totoo bang mahal siya nito? O baka naman ang paglapit ni Jeron ngayon ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa responsibilidad. O mas malala pa, baka kukunin lang nito si Ezra dahil ito ay isang potensyal na tagapagmana, isang dugong maharlika. Baka siya, si Paulina, ay isa lang malaking kahihiyan sa royal family nila. Isang commoner na nabuntis ng prinsipe. Isang iskandalong kailangang itago o tanggalin. Ang pagkalito ay naging takot. Takot para sa sarili niya, pero higit sa lahat, takot para kay Ezra. Pagkaalis ni Ninang Lucy, na nangakong hindi muna magsusumbong sa reyna tungkol kay Ezra, dahil mukhang nahabag din ito sa kalagayan ni Paulina, naiwan si Paulina na lutang. Yakap niya si Ezra, tinititigan ang mga munting daliri nito, ang tulog na mukha. Anak ng isang prinsipe. Parang eksena sa isang fairy tale, pero sa kaso niya, parang bangungot. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Sumilik siya sa bintana ng kanyang kwarto na nakatanaw sa eskinita sa labas. At doon, sa ilalim ng post ng ilaw, nakita niya siya. Si Jeron. Nakatayo lang doon, nakasandal sa pader, nakatingin sa direksyon ng boarding house nila. Nakasuot pa rin ng simpleng t-shirt at pantalon. Walang bakas ng pagiging prinsipe. Mukha lang siyang ordinaryong lalaking nag-aalala. O nagbabantay. Maya-maya, may lumapit ditong isang lalaking nakaitim na suit, mukhang bodyguard, may iniabot na paper bag, tapos ay mabilis na umalis. Tiningnan ni Jeron ang laman ng paper bag, mukhang pagkain o gamit, pagkatapos ay maingat niya itong inilapag malapit sa gate ng boarding house, sa lugar na madaling makita pero hindi halatang para sa kanya. Pagkatapos, tumingin ulit ito sa bintana ni Paulina, hindi niya alam kung nakita siya nito sa dilim, nagtagal ng ilang segundo, bago malungkot na tumalikod at naglakad papalayo. Napatakip si Paulina sa bibig, pinipigilan ang hikbi. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito kahit mula sa malayo. Nakita niya ang pag-aalala. Pero ang imahe nito sa lumang magasin, ang titulong kay prinsipe, ang mga kasinungalingang posibleng sinabi nito, mas nangingibabaw ang mga iyon. Pinulot ni Aling Nena ang paper bag kinabukasan at iniabot sa kanya. Laman noon ay mga dilatang gatas para kay Ezra, mga bitamina para sa kanya, at ilang piraso ng tinapay. Walang note. Walang pangalan. Pero alam niyang galing iyon kay Jeron. Imbes na gumaan ang loob niya, mas lalo lang siyang nalito. Ang Jeron na nag-iwan ng mga ito ay ang Jeron na nag-aalala, ang Jeron na tumulong sa kanya sa ospital. Pero ang prinsipe Jeron Wilford ay ibang tao, isang taong nababalot ng sekreto, posibleng kasinungalingan, at isang mundong napakalayo sa simpleng buhay niya. Naiiyak siya habang pinagmamasdan si Jeron mula sa malayo ng sumunod na gabi, na nakatayo na naman doon. Umiiyak siya sa gulat, sa pagkalito, sa takot. Sino ba talaga si Jeron? Ang prinsipe o ang simpleng lalaking tumulong sa kanya? At alin sa dalawang yun ang totoo? Alin ang dapat niyang paniwalaan? Ang pag-ibig ba nito ay totoo, o isa lang siyang malaking pagkakamali at kahihiyan na kailangang itama ng isang prinsipe? Ang tanong ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya, walang malinaw na sagot, nag-iiwan sa kanya sa isang estado ng mas matinding pagkalito at gulat.
Ang imbitasyon ay dumating sa pamamagitan ni Ninang Lucy, isang linggo matapos ang pag-uusap nila. Maingat ang pagkakasabi nito na parang isang simpleng paanyaya lang. Gusto raw ng pamilya ni Jeron na makita si Ezra. Isang maliit na salo-salo lang daw sa Isla Verano, ang tahanan nila. Walang pilitan, pero isang magandang pagkakataon daw para magkaunawaan. Nag-aalangan si Paulina. Ang mga alaala ng pagkalito at takot na naramdaman niya matapos malaman ang sikreto ni Jeron ay sariwa pa. Prinsipe siya. Ang pamilya niya ay ang royal family ng Isla Verano. Anong maliit na salo-salo ang sinasabi ni Ninang Lucy? Pero sa kabilang banda, ito ang pamilya ng ama ni Ezra. Kahit anong galit at pagdududa ang nararamdaman niya, may parte sa kanya na nagsasabing karapatan din ni Ezra na makilala sila, o at least, makita man lang. At marahil ito na rin ang pagkakataon para malaman niya kung ano ba talaga ang intensyon ni Jeron at ng pamilya nito. Simple lang naman daw, pag-assure ni Ninang Lucy nang makita ang pag-aalangan sa mukha niya. Parang family dinner lang. Gusto lang talaga nilang makita ang apo nila. Apo. Ang salitang iyon ang tumatak sa isip ni Paulina. Pumayag siya, pero may kondisyon, sasama si Ninang Lucy at uwi rin sila kaagad pagkatapos. Ang biyahe papuntang Isla Verano ay hindi simple. Isang pribadong chopper ang sumundo sa kanila ni Ninang Lucy at sa natutulog na si Ezra mula sa isang helipad sa Maynila. Habang nasa himpapawid, tanaw ni Paulina ang malakristal na asul na tubig na nakapalibot sa isla. Maganda ito, walang duda. Parang isang paraiso na nakatago mula sa magulong mundo ng Maynila. Pero ang ganda nito ay may kasamang bigat, ang bigat ng katotohanang hindi siya kabilang dito. Paglapag nila, ang bumungad sa kanya ay hindi isang simpleng bahay, kundi isang palasyo. Malaki, puti, na may mga gintong detalye, napapaligiran ng malawak at perpektong hardin. Mga gwardyang nakauniporme ang nasa paligid. Sinalubong sila ng ilang mga kasambahay na nakapormal na kasuotan, yumuyuko ng may paggalang, hindi sa kanya, kundi kay Ninang Lucy at sa dala nilang sanggol. Nako, Ninang, sabi niyo simple lang, kinakabahang bulong ni Paulina habang pinapayungan sila papasok ng palasyo. Nakasuot lang siya ng isang simpleng light pink na bestida na binili niya sa ukay-ukay para may maisuot na medyo disente at flat sandals. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na napadpad sa isang kawan ng mga magagarang pabo. Pasensya na, iha. Ito na yata ang simple para sa kanila, sagot ni Ninang Lucy, halata rin ang kaba sa boses. Dinala sila sa isang napakalaking hall. Hindi ito family dinner. Isa itong granding pagtitipon. Lalaki at babaeng nakaeleganting mga gown at barong ang nagkalat, may hawak na mga kopita ng champagne, nag-uusap at nagtatawanan sa mahihinang boses. May orchestra na tumutugtog sa isang sulok. Lahat ng mata ay napatingin sa kanila pagpasok, mga matang mapanuri, nagtataka, ang iba ay maihalong pagkamuhi. Naramdaman ni Paulina ang pag-init ng kanyang pisngi. Gusto niyang tumakbo palabas, hilahin si Ninang Lucy at si Ezra, at bumalik sa Maynila. Anong meron, Ninang, tanong niya, halos pabulong. Bago pa makasagot si Ninang Lucy, lumapit sa kanila ang isang babaeng nasa edad na, balingkinitan ang katawan, may malamig pero eleganteng tindig, at mga matang kamukhang-kamukha ni Jeron. Nakasuot ito ng isang nagniningning na silver gown at isang tiara. Ito marahil si Queen Solana, ang ina ni Jeron. So, you must be Paulina, sabi nito, ang boses ay kalmado pero walang init. Tumingin ito kay Ezra na karga ni Ninang Lucy. And this is the child. Walang emosyon ang pagkakasabi nito. Hindi galit, hindi masaya. Blanko lang. Mas nakakatakot pa iyon. Hindi nakasagot si Paulina. Tumango lang siya. You may join the guests, sabi ng reyna, bago tumalikod at humalo muli sa mga bisita, na parang hindi sila importante. Iginya sila ni Ninang Lucy sa isang sulok, malapit sa isang malaking bintana na tanaw ang hardin. Hayaan mo na sila, iha. Ang importante, nandito tayo para kay Ezra, bulong ni Ninang Lucy, sinusubukang pagaanin ang loob niya. Pero hindi mapakali si Paulina. Ramdam niya ang mga sulyap. Naririnig niya ang mga bulungan kahit hindi niya maintindihan lahat. Siya ba yung babae? Kawawa naman si Princess Ariana di. Ano kayang gagawin ng palasyo? Engagement announcement daw ni Prince Jeron tonight.
Arranged marriage with the daughter of Duke Armand T. Engagement. Arranged marriage. Parang may sumuntok sa dibdib ni Paulina. Kaya ba siya pinapunta dito? Para ipamukha sa kanya na hanggang dito lang siya. Na may ibang babaeng nakatakda para kay Jeron, isang prinsesa, habang siya ay isa lang commoner na may anak sa labas. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa pagtataboy niya kay Jeron sa ospital. Gusto na niyang umiyak pero pinigilan niya. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng mga taong ito. Nilibot niya ang tingin, hinahanap si Jeron. Pero wala ito. Nasaan siya? Kasama na ba niya ang Princess Ariana na iyon? Maya-maya, tumahimik ang bulungan. Lahat ng atensyon ay napunta sa gitna ng hall kung saan tumayo ang hari, ang ama ni Jeron. Nagsimula itong magsalita, nagpapasalamat sa mga bisita, nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng gabi. Papunta na ba sa announcement? Hinanda na ni Paulina ang sarili niya para sa kerot. Pero bago pa man matapos ang hari sa pagsasalita, biglang bumukas ang malaking pinto sa kabilang dulo ng hall. Lahat ay napalingon. Pumasok si Jeron. Hindi siya nakapormal na kasuotan tulad ng inaasahan. Nakasuot lang siya ng puting long-sleeved shirt na medyo naka-roll up ang manggas at itim na slacks. Simple lang pero hindi maitatago ang tindig ng isang prinsipe. Pero hindi ang damit niya ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Karga niya si Ezra. Gising ang sanggol, nakatingin sa paligid ng may pagtataka, pero hindi umiiyak. Mukhang komportable ito sa mga braso ni Jeron. Narinig ni Paulina ang mga bulungan na naging malakas na usapan. Mga gaspe. Mga hindi makapaniwalang tingin. Paano napunta si Ezra kay Jeron? Kanina lang ay karga ito ni Ninang Lucy. Napatingin siya kay Ninang Lucy na ngayon ay nakangiti lang sa kanya ng makahulugan. Plinano ba nila ito? Si Jeron, hindi pinansin ang reaksyon ng mga tao. Ang mga mata niya ay diretso lang na nakatingin sa isang direksyon, kay Paulina. Naglakad ito papalapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang mga bisita ay otomatikong naghihiwalay para bigyan siya ng daan, na parang si Moses na hinahati ang dagat. Huminto si Jeron sa harap mismo ni Paulina. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon, pagmamahal, pagsisisi, determinasyon, at isang klase ng tapang na hindi niya nakita noon. Tumingin ito kay Ezra, tapos ay ibinalik ang tingin kay Paulina. Paulina, sabi nito, ang boses ay malinaw at umalingaw sa katahimikan ng hall. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita. Tinago ko kung sino talaga ako. Iniwan kita nang hindi mo alam kung babalik pa ako. At para doon, humihingi ako ng tawad. Nakatitig lang si Paulina, hindi makapagsalita, ang puso niya ay kumakarera na parang iisa car. Ano to? Anong ginagawa niya? Pero ang pagmamahal ko sa'yo, simula pa lang nung gabing nagkita tayo sa bar, totoo yun. Pagpapatuloy ni Jeron, may namumuong luha sa mga mata nito, pero this time, hindi luha ng sakit, kundi luha ng sinseridad. At ang batang ito, tumingin ito kay Ezra ng may pagmamahal. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, kahit hindi ko pa alam noon. Siya ang nagbigay sa akin ang tunay na dahilan para lumaban. Ibinalik ni Jeron ang tingin kay Paulina. At sa harap ng buong palasyo, sa harap ng kanyang pamilya, ng mga maharlika, ng mga taong humuhusga sa kanya, dahan-dahang lumuhod si Jeron sa isang tuhod. Hawak pa rin niya si Ezra sa isang braso, habang ang isang kamay ay inilahad kay Paulina. Alam kong mahirap paniwalaan. Alam kong marami kang duda. Alam kong marami ang tututol, sabi ni Jeron, ang boses ay nanginginig na sa emosyon. Pero nandito ako ngayon, sa harap nilang lahat, para sabihin sa'yo at sa buong mundo. Mahal kita, Paulina Sandoval. Mahal na mahal kita. At gusto kong makasama kayo ng anak natin habang buhay. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong hall. Nakita ni Paulina ang galit at pagkagulat sa mukha ng reyna at hari. Nakita niya ang mga nanlalaking mata ng mga bisita. Pero ang nakikita lang talaga niya ay ang mga mata ni Jeron, mga matang nagsusumamo, nangangako, nagmamahal. Paulina, sabi ulit ni Jeron, mas mahina na ngayon para lang sa kanya. Will you marry me? Will you be king a princess Diddy Queen kahit ayaw nila? Ang tanong ay binitawan sa hangin, kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ni Paulina. Kilig.
Isang kilig na hindi niya inaasahan, isang kilig na tumatago sa lahat ng takot at pagdududa. Gulat. Isang pagkagulat na halos magpatumba sa kanya. Tension. Ang tensyon sa buong hall ay halos nahihipo niya. Lahat ng mata ay nasa kanya, nag-aabang ng sagot. Nakatitig siya kay Jeron na nakaluhod pa rin, hawak ang kanilang anak, nag-aalok ng isang buhay na hindi niya pinangarap pero ngayon ay nasa harap niya. Ang prinsipe na minsan niyang itinaboy ay ngayon ilumuluhod, handang talikuran ang lahat para sa kanya. Ano ang isasagot niya? Nakatitig si Paulina sa mga mata ni Jeron, mga matang puno ng pag-asa, pagmamahal, at kaunting takot sa maaari niyang isagot. Ang buong hall ay nakabitin sa kanyang mga labi. Ang mga bulungan ay naglaho, napalitan ng isang makapigil hiningang katahimikan. Nararamdaman niya ang titig ng reyna, ang diin sa mga mata ng hari, ang samut-saring reaksyon ng mga bisita. Pero sa mga sandaling iyon, ang tanging nakikita niya ay si Jeron, nakaluhod sa harap niya, hawak ang kanilang anak, nag-aalok ng isang pangakong hindi niya inaasahan. Ang lahat ng sakit, pagdududa, at galit na inipon niya sa loob ng 9 na buwan ay parang mga pader na unti-unting gumuho sa harap ng sinseridad na nakikita niya ngayon. Ang prinsipe na handang isuko ang imahe para sa kanya. Ang lalaking hinanap siya. Ang ama ng kanyang anak. Dahan-dahan tumango si Paulina. Isang maliit na tango lang pero sapat na iyon. At kasabay ng pagtango, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi, mahina pero malinaw sa katahimikan. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Jeron na sinundan ng isang ngiting hindi mapantayan ng kahit anong yaman sa mundo. Isang ngiti ng purong kaligayahan at relief. Tumayo ito, maingat pa ring karga si Ezra, at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Paulina. Salamat, bulong nito sa tainga niya, ang init ng hininga nito ay nagpapakalma sa nagwawala niyang puso. Naramdaman niya ang pagkabasa ng balikat niya, luha ni Jeron. Ang katahimikan sa hall ay nabasag ng mga magkakaibang reaksyon. May ilang pumalakpak, siguro yung mga kakampi ni Jeron, may mga nanatiling tulala, at may mga halatang hindi natutuwa, lalo na ang hari at reyna. Lumapit ang reyna, ang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato, pero may bahagyang panginginig sa kanyang labi. Jeron, this is unacceptable, malamig na sabi nito, pero hindi kasing lakas para marinig ng lahat. Ito ang desisyon ko, ina, matatag na sagot ni Jeron, hawak pa rin si Paulina sa baywang. Si Paulina ang mahal ko, at si Ezra ang anak ko. Sila ang pamilya ko. Walang nagawa ang reyna kundi tumalikod ng may pagtitimpi. Ang hari naman ay blanko lang ang ekspresyon, mahirap basahin. Ang gabing iyon ay natapos ng may tensyon, pero para kay Paulina at Jeron, iyon ang simula. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Totoo ang sinabi ni Jeron, marami ang tumutol, lalo na sa loob ng palasyo. Naramdaman ni Paulina ang malamig na pakikitungo ng ilang mga kamag-anak at miyembro ng korte. Sinubukan siyang turuan ng mga royal protocols, ng tamang pagkilos, ananamit, at pananalita ng isang magiging prinsesa. Nakakapagod. Nakakasakal minsan. May mga araw na gusto na niyang bumalik sa simple niyang buhay sa Maynila. Pero hindi siya iniwan ni Jeron. Lagi itong nasa tabi niya, ipinagtatanggol siya sa mga kritiko, pinapaalala sa kanya kung bakit sila lumalaban. At higit sa lahat, nariyan si Ezra, ang kanyang munting anghel, na sa bawat ngiti at tawa ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi sinubukan ni Paulina na maging isang taong hindi siya. Natutunan niya ang ilang mga tuntunin, pero nanatili siyang simple, mabait at mapagmahal, lalo na kay Ezra. At ito ang unti-unting napansin ng mga tao sa palasyo, lalo na ng mga ordinaryong staff na nakakasalamuhan niya araw-araw. Nakita nila ang kanyang kabutihan, ang pagiging maalaga niya hindi lang kay Ezra, kundi pati na rin sa kanila. Isang hapon, habang nasa hardin siya at pinapasya si Ezra sa stroller, nilapitan siya ni Queen Solana. Kinabahan si Paulina. Bihira silang mag-usap at kapag nag-uusap man, laging formal at malamig. Umupo ang reyna sa isang bench malapit sa kanya, tahimik na pinagmamasdan si Ezra na tuwang-tuwang pinipitas ang maliliit na bulaklak. He looks happy here, sabi ng reyna, ang boses ay mas mahina kaysa dati. Opo, mahal na reyna, magalang na sagot ni Paulina. Mahilig po siya sa labas. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Akala ni Paulina ay aalis na ang reyna, pero nagsalita itong muli.
Alam mo, Paulina, sabi nito, nakatingin pa rin kay Ezra. Noong una, hindi ko matanggap. Isang ina ang laging gustong protektahan ang kanyang anak mula sa sakit at sa mga pagkakamaling sa tingin niya ay magpapahamak dito. Tumingin ito kay Paulina. Pero nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. Itinuro nito si Ezra. At nakikita ko kung paano ka tinitingnan ng anak ko, si Jeron. May mga bagay na hindi kayang diktahan ng dugo o ng titulo. Bumuntong hininga ito. You are a good mother, Paulina. At nakikita kong mahal mo talaga ang anak ko. Natigilan si Paulina. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula sa Reyna. May namuong luha sa kanyang mga mata. Salamat po, mahal na Reyna. Ngumiti ang Reyna, isang maliit pero totoong ngiti. Solana. Just call me Solana when we are alone. Iyon ang simula ng unti-unting pagbabago. Hindi ito naging madali, pero ang yelo sa pagitan ni Paulina at ng pamilya ni Jeron ay nagsimulang matunaw. Nakita nila ang katatagan ni Paulina, ang kanyang pagmamahal kay Jeron at Ezra, at ang kanyang pagiging totoo sa sarili sa kabila ng lahat ng pressure. Makalipas ang 1 taon mula nang mangyari ang proposal, isang simple at pribadong kasal ang naganap sa maliit na kapilya sa loob ng palasyo, dinaluhan lamang ng pinakamalalapit na pamilya at kaibigan, kasama si Ninang Lucy. Ito ang gusto ni Paulina, hindi magarbo kundi makabuluhan. At nirespeto iyon ni Jeron at ng pamilya nito. Hindi nagtagal, biniyayaan muli sila. This time, kambal, isang lalaki at isang babae. Ang pagdating ng kambal ang tila tuluyang nagpatibay sa kanilang pamilya at nagpahupa sa anumang natitirang pagtutol mula sa korte. Ang palasyo ay napuno ng tawa at iyakan ng mga bata. Kasunod nito ay ang formal na pagkilala kay Paulina. Isang public coronation ang idinaos kung saan siya ay formal na ipinakilala bilang asawa ng prinsipe, ang prinsesa ng Isla Verano. Habang nakatayo siya sa balkonahe ng palasyo, katabi si Jeron, hawak ang kamay nito, at kaharap ang mga taong nagsisigawan at nagwawagayway ng bandila, naramdaman ni Paulina ang halo-halong emosyon. May kaba, pero mayroon ding bagong kumpiyansa. Tumingin siya kay Jeron, nang umiti sa kanya ng buong pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang pamilya, kina Solana at sa hari, na ngayon ay nakangiti na rin sa kanya ng may pagtanggap. Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang kumakaway mula sa loob. Ito na ang buhay niya ngayon. Hindi madali pero masaya. Ang buhay nila bilang mag-asawa ay isang balancing act. May mga royal duties si Jeron na kailangan niyang gampanan, mga meeting, mga state functions. Si Paulina naman, sa halip na magmukmok lang sa palasyo, ay piniling gamitin ang kanyang posisyon para tumulong. Nagsimula siya ng maliliit na proyekto sa komunidad, tumutulong sa mga daycare center at mga programa para sa mga ina na katulad niya noon, mag-isang nagtataguyod ng anak. Nakita ng mga tao ng Isla Verano ang kanyang puso. Pero sa kabila ng kanilang mga titulo at responsibilidad, siniguro nilang manatiling simple ang kanilang pamilya. Madalas, makikita silang namamasyal sa dalampasigan, naglalaro kasama ang 3 anak nila, si Ezra, at ang kambal na sina Leo at Luna. Minsan, nagluluto si Paulina ng mga paboritong Pinoy dishes ni Jeron, at kumakain silang nakakamay sa kanilang pribadong hardin. Paminsan-minsan, bumibisita sila sa Maynila, hindi na naka-chopper kundi sumasakay sa ordinaryong eroplano, at minsan ay sumasakay pa rin sila ng jeepney para ipaalala sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga anak kung saan sila nanggaling at ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw at nagpipinta ng kahel at rosas na kulay sa kalangitan ng Isla Verano, nakaupo sina Paulina at Jeron sa buhanginan, pinapanood ang kanilang 3 anak na naghahabulan malapit sa tubig. Ang tawa ni Ezra, na ngayon ay isa ng bibong batang lalaki, ay humahalo sa mga maliliit na hiyaw ni Leo at Luna. Naaalala mo pa ba yung unang gabi nating nagkita? Tanong ni Paulina, isinandal ang ulo sa balikat ni Jeron. Ngumiti si Jeron, hinaplos ang buhok niya. Paano ko makakalimutan? Ikaw, basang-basa ng ulan, umiiyak dahil sa gagong ex mo, tapos umorder ng isang bote ng tequila. Mahinang hinampas ni Paulina ang dibdib nito. Hoy! Huwag mo nang ipaalala yung tequila party. Nagtawanan sila. Pero seryoso, sabi ni Jeron, hinawakan ang kamay niya. Kahit gaano kasakit ang mga pinagdaanan natin noon, hindi ko ipagpapalit ang gabing iyon.
dahil doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula tayo. Tumingin si Paulina sa mga anak nila, ang mga bunga ng kanilang hindi inaasahang pag-ibigan. Ang dating takot at kahihiyan ay napalitan na ng pag-asa at hindi masukat na saya. Ang dating mga tanong na walang kasagutan ay nasagot na ng panahon at ng pagmamahal. Salamat, Jeron, bulong niya. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin sa atin. Hinding-hindi ako susuko, Paulina, mahal ko, sagot ni Jeron, hinalikan siya sa noo. Kayo ang kaharian ko. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naririnig ang masayang tawanan ng kanilang mga anak na sumasabay sa paghampas ng mga alon, naramdaman ni Paulina ang isang kumpletong kapayapaan. Ang prinsesa ng di inaasahan ay natagpuan na ang kanyang happily ever after, hindi sa isang perpektong fairy tale, kundi sa isang totoong buhay na puno ng pagsubok, pagpapatawad, pag-asa, at higit sa lahat, isang wagas at matatag na pag-ibig. Ang simula ng kanilang bagong pamilya ay hindi madali, pero ang pagtatapos ay puno ng liwanag at pangako ng mas marami pang masasayang bukas.